Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Alas 7 pa lang yata ng umaga ng Lunes na iyon ay naroon na si Abby sa mansyon. Hindi na siya nag-almusal. Kaagad siyang dinala ng katulong na sumalubong sa kanya sa silid na okupahin niya. Nagbili nitong eksaktong alas 8 ay kailangan niyang bumaba para sa almusal. Nagpasalamat siya rito. Inilabas niya ang cellphone na mula sa bag at tinawagan ng ina. Isang ring lang at sumagot na ito. "Hello, Abby? Kamusta ka na dyan? Maayos ba ang lagay mo?" Tanong kaagad nito na para bang isang buwan na siyang nawala sa halip na ilang oras pa lang. Hindi niya tuloy mapigilang mapangiti kahit pa naiiyak na rin siya. Halata sa mukha ni Rosana na tutol ito sa pagpasok niya bilang yaya. Mabuti na lamang at hindi niya sinabi rito ang buong kwento. Dahil tiyak niyang hindi na siya talaga papayagan nito kahit ano pa ang idahilan niya. Pero dahil wala na silang ibang options, wala na rin itong magawa. Kahit mabigat ang loob ay binigay nito sa kanya ang blessings. At maging ang kanyang ama, kahit pa hindi ito makapagsalita, ay halata sa mukha nito ang lungkot. Kinausap na lamang niya ito at sinabing madalas niya itong tatawagan. "I'm fine, Mom. Guess what? I'm inside a pink room." Pilit niyang pinasigla ang tinig. "Don't worry too much about me. Malaki na ako at kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Basta, sa oras na pakitaan kanila ng hindi maganda, mag-resign ka agad. Hindi na mahalagang magdildil tayo ng asin basta't magkakasama tayo. We can survive this as a family, Abby." Teary-eyed na naman siya sa narinig. "Thanks, Mommy. Huwag kayong masyadong mag-alala sa akin. I'll be fine. Kiss Daddy for me. Tatawag na lang po ako ulit sa inyo bukas." Matapos i-off ang cellphone, ay itinabi na niya iyon at ininspeksyon ang kanyang silid. It was literally a pink room dahil puros pink ang kulay ng mga gamit na naroroon. Mula sa floral wallpaper hanggang sa vinyl tiles, kahit ang tokador at ang corner computer desk ay pininturahan din ng baby pink. Lumapit siya sa bintana at hinawi ang makapal na kortina. Pumasok ang sinag ng papasikat na araw sa kanyang silid. She looked down and saw the kidney-shaped pool. Beyond that, sa bandang kaliwa ng pool ay isang elevated structure, animo isang terrace na may maliit na garden. Sa far end ng terrace ay may nakita siyang structure na parang maliit na bahay. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam dahil nagustuhan niya ang view. Nang iwan niya ang tanawin sa labas, ay hinarap niya ang pagsasalansa ng kanyang mga gamit sa built-in closet. Wala pang 5 minuto ay tapos na siya. May natitira pang 20 minutes bago mag-alas 8. Wala sigurong magagalit kung maglilibot siya sa buong mansyon. Doon na rin naman siya titigil, kaya dapat lang na maging pamilyar siya sa pasikot-sikot doon. Subalit bago pa man siya makalabas ng kwarto, ay may narinig siyang splash sa swimming pool. Curiously, tiningnan niya kung sino ang naliligo. Nice tan skin. Iyon ang unang niyang napuna sa swimmer na gumagawa ng laps sa pool. Perfectly toned ang mga muscle na lalaki sa katawan na gumagalaw sa bawat pagkampay ng mga braso at binti nito. From his broad upper body to the tapered waist down to his long lean thighs and legs, ito ang tipo ng lalaking madalas nilang i-categorize na makalaglag panty. An impish grin curved her lips. Kapag nakita ito ni Miranda, siguradong hindi ito titigilan ng kanyang pinsan. Nakita niyang umahon sa pool ang lalaki at naupo sa sun lounger. Hindi niya masyadong nakita ang mukha, pero sigurado siyang ito ang apo ng amo niya, si Chase. She was right. May karapatan itong maging playboy. Kahit sa kalayuan, ay dama niya ang matinding dating ng presence nito. Hindi niya inaasahang titingala ito sa gawin niya. Sa gulat, ay bigla siyang nagkubli sa gilid na bintana. Hawak niya ng isang kamay ang dibdib. Bakit ganoon? Bakit kay bilis ng tibok ng kanyang puso?
Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Naku, sana hindi niya ako nakita. Piping dasal niya. Hindi na niya sinubok pang silipin itong muli. At dahil 5 minuto na lang at 8:00 na, nagpasiya siyang bumaba sa dining room para mag-breakfast. Sandali niyang sinipat ang sarili sa salamin at nang masigurong presentable siya ay huminga muna siya ng malalim bago lumabas ng silid. Samantala, nangunot ang noo ni Chase nang makita ang aninong biglang nagkubli sa gilid ng bintana. Kanina pa niya nararamdamang may nakatitig sa kanya at hindi na siya nagkamali. Hindi niya alam na may tao sa gilid ng katabi nilang kwarto. Binaliwala lang niya iyon at kontentong nagbilad sa pangumagang sikat ng araw. He missed this pool. Hindi naman kasi siya rito umuwi. May sarili siyang condo unit na malapit sa kinatatayuan ng negosyo niya. Pero dahil nga muntik na siyang masaksak, nag-insist ang kanyang lola na dito muna siya umuwi. Hindi na siya tumutol. "Senyorito!" Tawag ng isang katulong. "Handa na po ang almusal. Ipinatatawag na po kayo ng lola ninyo." Umingos siya. "Sige, sabihin mo na lang na susunod na ako." Muli niyang ipinikit ang mga mata. Nagpalipas pa siya ng ilang minuto bago tumayo upang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kanyang silid upang magbihis. Nang marating ni Abby ang dining room, ay naroon na ang babaeng amo. "Good morning po, ma'am," bati niya. The older woman just nodded. "Umupo ka na dito, iha." She didn't even smile. Hindi tuloy niya maiwasang makadama ng pagkailang. Bawal ba talagang ngumiti sa bahay na ito? Parang gusto na niyang itanong iyon sa amo. Sa halip na magsalita ay walang imik na lang siyang naupo sa silyang itinuro nito. They ate in silence. Masarap ang mga nakahaing pagkain pero walang lasa sa kanya. Siguro ay dahil hindi siya sanay sa ganito kay stiff na atmosphere. Na-miss tuloy niya ang light atmosphere sa bahay nila. Malapit na siyang matapos kumain nang pumasok sa komedor ang isang matangkad na lalaki. Her eyes automatically flew to him. Nakasuot ito ng casual attire at basa pa ang krukat na buhok. Walang duda na ito ang lalaking pinapanood niya kanina sa pool. Ito rin ang lalaking nakita niya sa larawan. Mas magandang lalaki pala ito sa malapitan. With that realization ay namula agad ang kanyang mukha. "Good morning, Lola." Matabang na bati nito sa abuela. At kahit humalik ito sa pisngi na matanda, ay wala siyang makitang init sa halik na iyon. Gustong umikot ng mga mata niya. Ano ba itong napasukan niya at para siyang nasa loob ng freezer? Walang init ang mga damdamin ng mga taong naririto. "You're late." Umingos lang ang binata at umupo sa pwestong laan para sa kanya. "Sino siya?" Tanong nito sa abuela. Minsan lang siya sinulyapan ng binata. Gwapo nga, isnab naman." Nidampot niya ang tasa ng kape upang uminom. "Meet your new nanny, Chase." Dumikha ng ingay ang nabitiwan nitong tinidor. Siya naman ay pasimpleng tumungo. "My what, Lola? Is this some kind of a joke?" Galit na tanong ng lalaki. Hindi naman siya makapagsalita. "Narinig mo ang sinabi ko. Si Abigail ang bagong yaya mo." Kalmado pa ring sagot ni Dulce. Ni hindi ito natinag sa pagtaas ng boses ng apo. "Yaya? Matanda na ako para bigyan niyo pa ng yaya. Ano bang pumasok sa isip ninyo?" "Huwag kang sumigaw, Chase. Magkakatabi lang tayo dito." Tinitigan nito nang may warning ang apo. "Nasabi ko noon na ikukuha kita ng isang taong mag-aalaga sa'yo." "Kaya kinuha ninyo siya para alagaan ako. Lola, matanda na ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. I don't even need you to take care of me. And I certainly don't need her." Ouch! Si Abby ang nasaktan sa sumbat nito sa matanda. Ngunit nang tumingin siya kay Dulce, blanko ang ekspresyon sa mukha nito. "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. My decision is final. She'll stay with you as your nanny. Nang sa ganoon ay malaman ko kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo sa lahat ng oras." Hindi niya maunawaan kung ano ang nakakatawa sa tinura nito. Bigla na lang kasing humalakhak si Chase. "Iyon naman pala ang gusto ninyo, isang espiya." Patuloy pa rin ito sa katatawa. "Really, Lola?
Ganyan ka na ba talaga kadesperadang patinuin ako? Di sinasadyang napaubos siya. Mabilis na lumipad sa kanya ang tingin ng binata. Kahit iniwas niya ang mukha, she could still feel his angry gaze on her. Chase looked at his nanny intently. Hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak ng kanyang lola. 30 anyos na siya sa isang buwan at ngayon pa siya ay kukuha ng yaya. Ano naman ang gagawin ng babaeng ito sa kanya? Pakakainin siya? Paliliguan? Bibihisan? Though the thought looked tempting, wala siyang panahong i-indulge ang excitement na unti-unting gumagapang sa buo niyang katawan. Pinagmasdan niya itong mabuti. Maganda ito kaysa karaniwan. With her round eyes and arched brows and thick eyelashes, a small upturned nose na kinakataan niya ng mga ilang-ilang freckles sa tungki, and her small sensual lips with a slight cleft on the lower part. The light blush on her cheeks and made her look even more beautiful. Amber brown curls framed her delicate face, supported by an equal delicate neck. Hindi niya mapigilang mapalunok sa creaminess ng balat nito sa leeg at sa itaas na bahagi ng dibdib na expose sa suot nitong t-shirt. Kung naiba lang ang sitwasyon, ay hindi niya palalagpasin ang pagkakataong makilala ito. Pero dahil kinuha itong espiya ng kanyang lola, na-extend dito ang galit na naramdaman niya sa matanda. I know you have a way of manipulating people around you, Iho. But Abigail is different. So don't push your luck too much. Talaga? Sa tingin mo'y hindi ko mauuto ang babaeng iyan? I'll have her eating from my palm in just a day. Nag-init ang ulo ni Abby sa narinig. Conceited, selfish, bull-headed pig. Ano ang akala nito sa kanya? Isang pipitsuging babae? Nang gigigil na pinigil niya ang sarili na sagutin ito. Iyon naman pala. So why fight me on this? Bakit hindi mo nalang tanggapin si Abigail? Parang kuting na na-corner ng aso ang binata. Helplessly, ay itinaas nito ang dalawang kamay at padabog na tumayo. This is insane. Dinuro nito ang mukha ni Dulce. You're insane. Walang paalam na lumabas ito ng komedor. Nagpupuyos ang loob na pumasok si Chase sa kanyang silid. Halos matanggal na sa hinges ang pinto sa lakas ng pagkakabalandra niya. Inihagis niya ang nadampot na unan. Naiinis talaga siya sa kanyang lola at sa babaeng iyon. Anong klaseng babae ang papasok sa napaka-ridiculous na trabaho kagaya ng inaalok ni Dulce? Isang babaeng malaki ang pangangailangan sa pera. Siguradong malaki ang sahod na tatanggapin nito mula sa kanyang lola. Kung kaya itong bayaran ng malaki ng abuela niya, may pera rin siya at kaya niyang tapatan ang halaga ng galing dito. Di nga ba't maraming beses na niyang nagawa iyon noon? At kung hindi man ito masilaw sa pera niya, pwede siyang gumamit ng ibang means, isang alternatibong paraan na ngayon pa lang ay nakakapagpakulo na ng dugo niya. Gumuhit ang isang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Bakit nga ba hindi niya tratuhin ito bilang isang advantage para sa kanya? She could be a pleasant diversion. I-enjoy niya muna ang company ng dalaga at kapag sawa na siya, sa kanya ito didispatsahin gaya ng ginagawa niya sa iba. He sneered. Serves her right sa pagpayag na maging puppet ng kanyang lola. Tulala pa rin si Abby. Ano pa ang hinihintay mo, Abigail? Napapiksi pa siya na marinig ang malakas na tinig ng biyuda. Natatarantang tumayo siya, ni hindi niya alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin. Mag-ayos ka na ng sarili mo. Chase will go to his office at exactly, tumingin ito sa wristwatch, 15 minutes. Sasama ka sa kanya sa opisina. Sige po, mabilis siyang umakyat patungo sa kanyang silid para mag-toothbrush at magbihis. Pagkalabas niya ay nauna lang ng ilang hakbang si Chase sa kanya sa hagdanan. Sinundan niya ito hanggang sa garahe. Halos sabay pa lang silang lumulan sa moss green kamaro nito. Ano kaya ang binabalak ni Chase kay Abby? At umubra naman kaya ang pagiging palikero nito sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!